Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ating matutunghayan ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Leyte. Ito po ang kwento. 11 taong gulang na ako nung muling magdalang tao ang aking ina. Ang ama ng aking magiging kapatid ay ang pangalawang asawa ng nanay. Tinatawag ko siyang si Teopoldo. Hindi namin siya kaanak o ano pa man, pero isa siya sa nagboluntaryo na tumulong sa simbahan dito sa aming nayon. At katuwang ni tatay sa bukid bago pa magkaroon ng giyera ayon sa mga lolo at lola ko. Bata pa lamang kasi ako, hindi ko na nakasama ang aking ama. Ang sabi nila nanay, nung nagkaroon ng giyera, isa si tatay sa lumaban para sa aming bayan. Ngunit nang matapos na ang giyera, isa si tatay sa mga hindi na nakabalik. Hindi na namin alam kung ano nang nangyari. Pero lumaki ako na si nanay lamang ang tumatayong magulang ko. Paglipas ng 10 taon ay muling nag-asawa ang aking ina at siya nga si Teopoldo. Mabait si Teopoldo at siya ang naging katuwang ni nanay sa bukirin namin. Pag wala sa bukid, andun siya sa aming simbahan. Tumutulong siya doon lalo na pag may simba. At kung hindi sa bahay nakalagi, andun siya sa simboryo. Siya ang nakatoka sa may simboryo o yung kampanaryo dito sa amin. Siya yung nag-aalaga at nagpapatunog ng kampana tuwing may misa. Nag-iisa lang ang simbahan niyon sa aming bayan noong panahon na yun. Mga 5 kilometro ang layo nito mula sa aming bahay. Minsan nagpaalam si Teopoldo kay nanay at lilisan muna ito at baka makabalik paglipas ng 1 linggo. Nagpatulong daw ang kanyang tiyuhin sa isang gawain sa may bundok, kaya kami muna ni nanay ang naiwan sa aming bahay. Pagkaminsan, dinadalaw kami nila lolo at lola dahil nagdadalang tao nga nun si nanay. Lumipas na ang 1 linggo, wala pa din si Teopoldo. Kaya ako na lamang muna ang tumitingin sa aming taniman. Sinasamahan naman ako nila lolo minsan at ng iba kong tiyuhin. Makalipas ang 2 linggo, hindi pa rin bumabalik si Teopoldo. At ikinakabahala na yun ni nanay. Marahil ay muling nagbabalik alaala ang nangyari sa aking ama. At dahil nagdadalang tao nga nung mga panahon yun si nanay, minabuti ng lolo at lola na samahan kami sa aming bahay. Nung mga panahon na yun, ay layo-layo ang bahay sa probinsya. Ang 2 kilometrong agwat ng bahay nun ay masasabi mong normal nung mga panahon na yun. Nung mga panahong wala si Teopoldo, wala ding nagkakalembang ng kampanaro ng madaling araw. Siya lang kasi ang gumagawa nun, lalo na pag linggo, kung may special na okasyon. Naging abala kami nila lolo at lola sa pagkumpuni ng aming bukirin. At tumutulong din sa magagaan na trabaho si nanay para mawala ang isip niya kay Teopoldo. Isang umaga, nagulat na lamang kami na dumating si Teopoldo. Halos 3 buwan mula nung siya ay umalis sa amin. Kaya ganun na lamang ang tuwa ni nanay.
At pati na rin ako. Natagalan daw sila sa bundok dahil inantay pa daw nila ang ibabayad nung nagpagawa sa kanila. At dahil doon ay inabot sila ng ganong katagal. Hindi ko na gaanong inintindi pa ang kabuuan ng kwento ni Teopoldo. Pero ang importante, nakabalik na siya ng ligtas at labis na ikinutuwa yun namin. Lalo na ni nanay. Mga sumunod na araw, ay may kumakalimbang na muli sa kampanaryo. At si Teopoldo yun. Balik na ulit siya sa dati niyang gawi. Ngunit netong mga sumunod na araw ay napansin kong naging bihirang makipag-usap sa amin si Teopoldo. Madalas ay ginugugol nito ang kanyang oras sa bukid. Matapos sa bukid, ay sa lumang sumburyo na ito pumupunta. Kung pupunta siya sa aming bahay, ay sumasaglit lamang ito ng mga ilang oras lang at aalis na papuntang bukid. Babalik sa amin, saglit lang at tutungo na sa lumang simboryo. Doon na siya inaabot ng takip sili minsan. Kagaya ng nabanggit kanina, may 5 kilometro ang layo ng bahay namin patungo dun. Nang mga sumunod na araw, habang nasa bukid kami, nagpunta sila lolo. Nabalitaan nyo ba yung nangyari kagabi sa kabilang baryo? Bungan ni lolo habang papalapit sa amin. Ano yun, tay? Ano nangyari? Tanong naman ni nanay. May inaswang sa kabilang baryo. Yung anak ni Biring. Muntik madali. Sabi ni lolo. Kaya ikaw, biday, mag-iingat ka. Ilang buwan na ba yan? 7 na ba? Mag-iingat ka. Lalo na pag gumagabi. Bilin pa ni lolo. Rorondo kami mamayang gabi. Poldo, bantayan mo si biday, ha? Sabi pa ni lolo. Opo. Tugon naman ni Teopoldo. Bagamat hindi na bago sa akin ang ganitong mga kwento, ikinabahan ako para sa aking ina. Mabuti na lamang at nandun si Teopoldo. Nakabalik na at kahit papano ay may pwedeng magtanggol kay nanay. Lalo na pag kami-kami na lamang sa bahay. Kinahapunan, bumalik na kami galing sa bukid. Si Teopoldo naman nagpaalam muna at sasaglit daw muna sa simbahan. Pupuntahan muna niya ang simboryo, kagaya ng kanyang nakagawian. Pumayag naman si nanay, ngunit makalipas na ang higit 1 oras ay hindi pa nakakabalik si Teopoldo. Magtatakip silim na. Si nanay nasa loob na ng bahay at naglalagay na ng mga pangontra sa gilid ng bahay namin, kagaya ng ibinili ni lolo. Naglabas na din ng sundang si nanay at inilagay sa kanyang tabi kung saan madali itong makuha. Kung niyo pong tatanungin, ang sundang po ay ang itak na mahaba na halos kasing haba ng samurai. Yan po ang itak namin dito dati. Iniwan yan dito ni lolo kanina bago siya umalis. Ilang oras pa ang lumipas ay madilim na. Ngunit wala pa din si Teopoldo. Nang makarinig kami ng pagkaluskos sa paligid, naalerto agad kami ni nanay. Pinahanda agad sa akin ni nanay ang mga buho na nasa ilalim ng aming lutuan. Agad ko yung kinuha. Yung isa'y hawak-hawak ko at isang inilapag ko. Nakikiramdam kami. Nang makarinig na naman kami ng pagkaluskos sa paligid na parang may tumatakbong nilalang sa paligid ng aming kubo. Mabilis ang kilos nito. Andiyan ba sila, tatay? Tanong ni nanay sa akin. Wala, nay. Rumonda sila lolo kanina. Sagot ko naman.
Maganda ka, sabi ni nanay. Bagamat nakakaramdam ako ng takot, nilabanan ko yun. Ilang sandali pa ay kumaluskos muli sa paligid ng aming bahay. Hindi ko mawari kung anong nilalang yun, ngunit ang takbo nito ay mabilis paikot sa bahay namin. Nakasarado na ang mga pintuan at mga bintana ng aming kubo. Bagamat gawa lamang ito sa amakan, matibay ang pagkakayari ng mga ito. At nilagyan ko pa ito ng suporta na magsisilbing pangsarado nito na mga yari din sa kahoy at kawayan. Yung mga oras na yun, tag-isa kami ng hawak na gasera ni nanay at nakaantabay lamang sa mga sumusunod na mangyayari. Parang papalapit ng papalapit ang umiikot na nilalang sa aming kubo. Dahil naririnig ko ang unti-unting paglakas ng mga kaluskos nito. Napansin kong mahigpit na ang pagkakahawak ni nanay sa sundang. 2 kamay niya ay nakakuyom sa hawakan ng sundang. Naghahanda. Nag-aantabay sa mga mangyayari. Maya-maya, nakarinig kami ng sunod-sunod na paggalabog sa aming pintuan. Ako'y parang nanigas sa takot. Ngunit pilit yung nilalabanan. Habang hawak-hawak kong gasera, ay dahan-dahan ko yung inilapag at buong higpit kong hinawakan ang daladala kong buho. Ilang saglit pa, may kumalampag na naman sa aming pinto. Sunod-sunod dito. Nakaabang na kami ni nanay sa pintuan namin. Dahil pag tuluyang makapasok ito, iuunday ko talaga ang hawak-hawak kong matulis na kawayan. Ganon din si nanay. Dahil nakaumang na ang sundang nito. Kumalampag na naman ang pinto. At parang itinutulak ang pinto. Parang pinupuwersa. Nang biglang magsalita ito. Biday! Ako to. Huwag kayong matakot. Ako yung nagbabantay sa labas. Nay, si Teopold yun. Sabi ko kay nanay. Dahan-dahan ay sinipat ko sa siwang ng aming dingding. Si Teopoldo nga. Napabuntong hininga ko at nakaramdam ng ginhawa kahit papano. Maya-maya pa ay naglalakad-lakad na nga si Teopoldo sa paligid dahil nararamdaman namin ang yabag ng paa nito. Ang ilang sandali pa ay nagdatingan sila lolo kasamang iba pang mga rumoronda. Ayos lang ba kayo dito? Tanong ni lolo. Ayos lang naman po tay. Pero parang may kumakaluskos dito kanina. Sabi ni nanay. Nakakita namin yung aswang kanina. Doon banda. Hinabol namin. Ngunit hindi na namin ito naabutan. Nagpunta ito papunta sa direksyon ng lumang simboryo. Sagot nung isa sa mga rumoronda na kasama ni lolo. Nung gabing yun nagbantay ng magdamag sina lolo at kasama siya namin sa bahay. At umuwi nung magbubukang liwayoy na. Sumunod na gabi ay naging tahimik ang aming magdamag. Nandoon si Teopoldo na lumiligid-ligid sa aming bakuran. At lumipas ang ilang gabi na payapa ang aming magdamag. Ando doon pa din si Teopoldo kasama namin. Nung sumunod na araw, pagkagaling namin sa bukid, muling nagpunta sa lumang simboryo si Teopoldo. At nagsabing babalik na lang daw siya kagad. At kagaya nung nakaraang araw, kami na naman ni nanay ang naiwan sa bahay. Naging mapagmatsyag muli kami. Ngunit magtatakip silim na, wala pa din si Teopoldo. Bago pa dumilim,
isinarado na namin ang mga pintuan at bintana. Naglagay na din kami ng mga pangontra sa mga bintana at pintuan bilang dagdag proteksyon sa amin, lalo na kay nanay at sa dinadala niya. Sa pagkakataong ito, nakaramdam na naman kami ng pagkaluskos sa gilid. Yung parang may tumatakbong nilalang na mabilis ang kilos. Ang bilis ng kaluskos nito na nagpapalipat-lipat agad ng lugar. Ramdam namin ang kaluskos nito. Kaya muli akong sinabihan ni nanay na maghanda. Tiniguha kong muli ang mga kawayan. At itinabi muli ni nanay ang sundang kung saan madali niya itong maaabot. Patuloy ang pagkaluskos sa aming paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ay parang hindi lang isa ang kumakaluskos. Dahil halos sabay ay may kumakaluskos sa magkabilang banda ng aming bakuran. Nakaramdam na naman ako ng matinding nerbiyos. Matapos iyon ay humangin ng malakas. At dahil ang kubo namin ay may silong, ay tumatagos ang malamig na hangin sa loob ng kubo. At kamuntik-muntikan nang mamatay ang ilaw sa aming gasera dahil sa lakas ng hangin na yun. Ramdam na ramdam ko yung takot dahil sa panginginig ng aking katawan. Nang bigla akong kinapitan ni nanay at pinadikit ako nito sa kanya. Habang mahigpit niyang hawak-hawak ang itak. Alisto ka. Nakarinig ako ng tik-tik. Sabi ni nanay. Lalo kong napakapit ng mahigpit sa kawayan kong bitbit. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Wala pa din si Tio Poldo. Hindi pa din ito nakakabalik mula sa lumang simboryo. Nagsimula na magsisigaw si nanay at nagmumura ito. Nung gabing yun, kaming dalawa lamang ang nasa loob ng kubo. At ang dalawang gasera lamang ang nagsisilbi naming liwanag na pilit hinihipan ng malalakas na hangin. Inilipat ko ng pwesto ang mga gasera upang hindi ito mamatayan ng apoy. Nang biglang may bumagsak sa bubungan namin. Lumundo ang aming bubungan. Lalo nagsisisigaw si nanay at itinutok ang itak sa direksyon sa bubong kung saan ito parang lumundo. Napasigaw na din ako sa takot. Nang maya-maya pa ay parang may magdatingan ng mga tao. Dahil naririnig ko ang kanilang ingay na kahit sa malayo ay maririnig mo. Pagkadinig ko ng itila na walang nakapatong sa bubungan namin. Maya-maya pa ay sumisigaw na ang mga nagdatingan na tao. Biday! Biday! Kaya dali-dali kong inalis ang mga nakaharang sa aming pintuan at kaagad binuksan ang aming pinto. At sa labis kong takot at pagkabukas ko nakita ako si Lolo. Sa labis kong takot napakakap ako kay Lolo kasama yung mga rumoronda. Ganun na lang din ang pasasalamat ni nanay na makarating ang mga rumoronda sa nayo namin. Para itong nabunutan ng tinik. Ayos lang ba kayo dito? Tanong sa amin ng mga tao. May umakit sa bubungan namin kanina. Aswang yun. Nakarinig ako ng huni ng tik-tik eh. Sabi ni nanay. Nang magtanong bigla si Lolo. Asan ba si Poldo? Ang tanong ni Lolo kay nanay. Hindi alam ni nanay yung sasagot. Nang biglang may nagsalita sa labas, sa bandang likuran ng aming kubo. Andito po ako. Hinabol ko nga yung nasa bubungan kanina. Biglang sagot ni Tio Poldo. Nang bigla itong magpakita mula sa madilim na parte ng aming bakuran. Kaya nagulat ako. Dahil hindi namin kung saan nanggaling si Tio Poldo. Maging si nanay nagulat. Ngunit sa kabila nun natuwa ako.
Lagi mong babantayan tong pamilya mo. Lalo't may gumagalang na aswang ngayon sa lugar natin, sabi ni Lolo. Bagamat may pagtataka, natuwa ako nang makita ako si Tio Poldo. May makakasama kami, lalo na si Nanay. Dahil hindi ko kayang ako lamang at si Nanay ang andi dito na nasa kubo, na kaming dalawa lamang. Simula nung dumating si Tio Poldo, ay talagang pansin na pansin ko ang pag-iba ng ugali nito. Bihira na akong kausapin nito, hindi kagaya nung dati. At halos hindi siya mapakali sa aming bahay. Pagkagaling ng bukid, sandali lang aalis agad papunta sa lumang simboryo. Kinabukasan ay nandun kami sa bukid. Kasama ko si Tio Poldo. Kapansin-pansin ang paglayo nito sa akin. At magkaminsan napapansin kong hindi din ito kumakain kagaya ng nakagawian nito dati nung bago pa siya umalis. May pagkakataon ding nakikita ko siya naglalaway na hindi ko malaman kung bakit. At bigla na lamang lalayo sa akin at magpapakalayo-layo. Kaya nung ako lamang mag-isa sa bukid namin, ay naabutan ako doon ni Lolo. At naikwento ko sa kanya yung mga bagay na yun. Sinabihan ako ni Lolo, bantayin mo maigi nanay mo ha. Nung mga nakaraang gabi, yung ibang nagroronda na nakita yung aswang, hinabol nila yung aswang. At tumakbo yung aswang sa direksyon ng lumang simboryo. Doon ito pumunta. Simula nung bumalik si Poldo, naging sunod-sunod ang pag-atake ng aswang sa mga kalapit baryo natin, sabi pa ni Lolo. Kaya napaisip ako sa sinabi niyo ni Lolo. Pagkalipas nung usap namin ni Lolo, maigi ko nang pinagmamatyagan ang mga kilos ni Tio Poldo. Kinahapunan ay wala pang takip silim, nagpunta na sina Lolo at ibang kapatid ni Nanay sa bahay namin at hinahanap si Tio Poldo. Madalas naman sila nag-uusap nila Lolo bago pa umalis nun si Tio Poldo. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko iba ang pakay nila Lolo. Dala-dala nila Lolo ang mga sundang at mga kawayang pinatulis. Magtatakip silim na nun, ngunit wala pa din si Tio Poldo. At patuloy pa ding inaantay nila Lolo at ng aking dalawang tiyuhin, si Tio Poldo. Mabuting tayo na ang kumausap kay Poldo. Mahirap na. At ibang tao pang makatuklas nito, sabi ni Lolo sa aking dalawang tiyuhin. Habang inaantay, andun lang ito sa amin nagmamatsyag. Nang halos kalahating oras ang lumipas, nainip na sila Lolo at pinuntahan na si Tio Poldo sa lumang simboryo. Dahil kung wala naman sa bukid, ando dun lamang ito. Naiwan kami ni Nanay sa bahay. Ngunit bago umalis sila Lolo, ay may ibinigay sila kay Nanay. Isang lana. Ilagay daw namin sa aming paligid para pangontra sa aswang. Pang hindi ito makalapit at para malaman namin kung may aswang sa paligid, dahil kukulo daw ito. Dala-dala ang sundang at mga sibat na gawa sa kawayan, ay tumungo sila Lolo at ang aking dalawang tiyuhin sa direksyon ng lumang simboryo. Bit-bit din nilang sulo na nagsisilbing pailaw dahil takip silim na noong mga oras na yun. Dahil sa sulo nilang dala, kahit medyo malayo na sila, natatanaw ko pa din. Sinusundan ko sila ng tingin. Nang tila huminto sila sa kanilang paglalakad dahil ang dala ng pailaw na kanilang bit-bit ay hindi na umuusad.
ay binanggit ko yun kay nanay. Baka nakasulubong na nila si Poldo, sabi naman ni nanay. Malamang nga, dahil ilang minuto nang lumilipas ay hindi pa din umuusad yung pailaw na daladala nila kanina. Maya-maya pa, ipinasara na ni nanay ang mga bintana at pintuan. Kami lamang ni nanay ang niiwan sa kubo. At kagaya ng dati, 2 gasera ang gamit-gamit namin sa kubo na yan. Nang biglang humangin ng malakas. At ramdam namin dahil medyo umuga ang paligid. Matapos iyon ay nakaramdam na naman kami ng tila pagkaluskos sa paligid ng bahay. Nakagaya nung nakarang gabi nung may umakyat sa bubungan namin. Ang bilis ng pagkilos nito sa paligid. Palipat-lipat ito ng pwesto. Katabi muli ni nanay ang isang itak na mahigpit nitong hinahawakan. Ako naman ay nilagyan ko pa ng karagdagang pangharang ang pintuan at bintana namin bilang pangsara nito. At sa di kalayuan din ni nanay ay nakalagay ang lana na ibinigay sa kanya kanina. Sa mga oras na ito ay patuloy ang pagkulo ng lana, hudyat na may aswang na sa paligid. Kaya ganoon na lamang ang aking takot. Pio, manda ka, sabi sa akin ni nanay. At buong higpit ko na namang hinawakan ng kawayan na pinutulis na daladala ko. Nararamdaman ko ang takot na nararamdaman ni nanay dahil patuloy pa din ang pagkaluskos sa aming paligid. At sa pagkakataong ito, ipapalapit na nang papalapit. At sinasabayan pa ito ng malakas na hangin. Halos mamatay ang ilaw sa gasera namin dahil sa hangin na to. Patuloy sa pagkulong lana. Nakahanda ng mga pangontra at nakapaligid yun kay nanay. Nang ilang saglit pa ay biglang may dumagan sa aming bubungan. Halos mabutas ito sa pagkakalubog. At nakadinig na ako ng tunog ng tik-tik na sobrang hina, ngunit umaalingaw-ngaw ang tunog nito sa aking tenga. Kakaibang takot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. At si nanay ay nagsisigaw na. At maya-maya pa, ang nilalang na nasa bubungan namin ay binubutas ang bubungan naming yari lamang sa pawid. At sa takot ko, pati ako ay napapasigaw na din. Humihingi ako ng saklolo. Si nanay naman ay kung ano-anong salita nang lumalabas sa bibig dahil nan sa nervous ng mga sandaling yun. Hawak-hawak niya ng mahigpit sa hawakan ang sundang at nakaumang yun sa kanyang harapan pag-abang sa nakaambang panganib. Nang maya-maya pa ay tuluyan ang nabutas nung nilalang ang bubungan namin at bumungad ang kamay ng isang nilalang na may balat na parang hindi sa isang tao. May timang balat nito at nagtataglay na mahabang daliri at mahahaba at matutulos na kuko. Napasagaw na kami ng husto ni nanay dala ng takot na nararamdaman. Nung tuluyan ang nabutas ang bubungan namin ay bumungad ang isang nilalang na hindi ko mawari kung ano ito. Ngunit ang nagpagimbal sa akin ay ang mga mata nitong pulang-pula at nanlilisik. Nakatingin ito sa direksyon namin. Umaangil ito ng kakaibang tunog na parang mabangis na hayop. Walang kahirap-hirap ay nakalusot ito mula sa bubungan at sumabit sa kahoy ng aming bubungan na parang kakaibang hayop. At gumapang ito nang nakatiwarik sa bubungan namin papalapit sa amin. Takot na ako sa puntong yun. Kakaibang kilabot na ang bumabalot sa aking katawan. Mura na ng mura si nanay nun kakasigaw. Kanina pa kami sigaw na sigaw ngunit tila ay walang nakakarinig sa amin dahil walang tulong ang dumarating. Gumagapang ng nakabitin sa bubungan
yung nilalang na yun. Papunta ito sa amin. Nung papalapit na ito ay tila natigilan yung aswang. Malamang dahil sa pangontrang nakapaligid sa bahay namin. Maya-maya pa ay nakabitin lamang ito. Sinubukan kong sabuyin ng asin. Ngunit tila pinagpag lang nito ang asin na isinaboy ko. Ilang saglit pa ay tumingin ito sa akin. At parang nanigas na ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makakilos. Maya-maya pa ay sinanay naman ang tila biglang tumahimik sa pagsigaw at nakatayo na lamang ito na parang hindi na din makakilos. Habang nakalambitin ng aswang, inilabas niya ito ang kanyang dila. Ang haba ng dila nito at tila humahaba pa ito. Gumagalaw ang dila nito na parang may sarili itong buhay. Sa puntong iyon papalapit na lang papalapit ang mahabang dila nito sa kinalalagyan ni nanay. Ako'y nananatiling hindi makagalaw. Bagamat hindi makagalaw ay kitang-kita ako ang mga pangyayaring ngunit wala akong magawa. Tumutulo na lamang ang aking luha sa sobrang takot para kay nanay at sa dinadala na ito. Nang biglang may humablot sa nilalang na yun mula sa aming bubungan at hinatak ito hanggang sa malaglag sila parehas mula sa bubungan namin. Wasak ang parte ng bubungan namin na yun. At pagkalaglag ay nagpagulong-gulong ang aswang at isa pang nilalang na yun sa labas ng aming bahay. Pagulong-gulong ito sa dilim. Sa sobrang dilim sa labas ay hindi na namin maaninagan kung anong nilalang yung humablot sa aswang. Maya-maya pa ay nakagalaw na ako, nakagaya ng dati. At agad kong pinuntahan si nanay. At nahagip pa ng aking paningin ang lana na patuloy sa pagkulo na nakalagay malapit kay nanay. Naririnig kong mga pag-agil ng mga mabangis na hayop na parang nagkakagatan ng mga ito. Ilang sandali pa ay umahangos ang aking mga tiyuhin nang marinig ko ang mga to at tinatawag kami ni nanay. Sa puntong yun ay inalalayan ko si nanay na mailagay sa maayos na pwesto muna. Nang maalalayan ko si nanay, dali-dali kong inalis ang harang sa pintuan para pagbuksan sila tiyo. Pagkalabas ko ay may mga sinisibat sila tiyo sa dulo ng aming bakuran. Panay ang unday nila tiyo nang biglang umalpas ang nilalang na yun at tila lumundag ng mataas at nawala na lamang sa dilim. Maya-maya pa ay may naiwan na nilalang at naiwan itong nakahandusay sa lupa. Parang may mga tama din ito ng mga kawayan. Nang paglapit ko, ay mapansin ko ang damit nito. Ang damit ng nilalang na nakahandusay sa lupa ay parang kagaya kay Teopoldo. Yan din ang damit na bagya akong nakita na humablot sa nilalang na yun. Nung ilapit ng mga tiyuhin ko ang sulo, ay parang si Teopoldo nga. Ngunit tila iba ang anyo nito. Nagtataglay ito ng matatalas din ako kuna kagaya nung sa aswang kanina. Ngunit hindi pa kagaya nung kulay nung nilalang na nakasabit kanina sa bubungan namin. Ilang sandali pa ay unti-unti nang bumalik ang anyo nito at naging tao. Si Teopoldo nga. Ngunit nagtamo ito ng mga malalalim na sugat. Ang mga sugat nito ay mula sa mga kawayan, ngunit meron itong napakalaking sugat sa kanyang leeg na marahil ay kinagat ng nilalang na hinablot niya kanina. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo at humahangos din. Bahagyang nahuli sa pagtakbo. Pinilit nila Lolo na bigyan ng karampatang lunas ang tinamo ni Teopoldo. Ngunit sa tindi ng pinsala nito,
lalo na yung sa liig, ay binawian din ito ng buhay. Labis-labis ang pagtangis ni nanay noong mga sandaling yun. Dahil sa takot at dahil na rin sa natuklasang lihim na pagkatao ni Tio Poldo. Ngut ganun pa man, kahit sa ganung kalagayan, ay tila pinagtanggol pa din kami ni Tio Poldo. Sa kabila ng hilakbot na naranasan namin nung gabing yun, nakapanganak naman si nanay ng maayos at naipanganak niya ang aking kapatid. Ang pagkakaroon ko ng kapatid ang nagbigay lakas loob kay nanay na lalong magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga nangyari. Matapos yun, napadalas ang pagpunta namin sa lumang simboryo. Dahil ang lumang simboryo ang nagsilbing alaala namin nung nabubuhay pa si Tio Poldo. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. At nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating subscribers, sa lahat po ng nakikinig, sa mga silent listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout sila Boss Dimple Yumi. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Charmaine Saneo, maraming salamat po. Kay Sir Bobby yung Sueco, Sir, maraming salamat po. Kay Libra Girl, Ma'am Ivy Estandian, maraming salamat. Kay Boss Edward Malilin, maraming salamat po. At kay Boss Darkhab PH, isa po sa magaling naming narrator. Kung may time po kayo, bisita lang po sa channel niya, Darkhab PH po. Kay Ma'am Robina Dairo, maraming salamat po. Kay Boss Ethan, Andy and family, maraming salamat po. At isa rin po sa magaling naming narrator, Ate Doris po, ang channel po niya, Kilabot Channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo, Kilabot Channel. Shoutout din po kay Boss Jamir Ferolino, maraming salamat po. Shoutout po kay Mark Christoph Juan. Boss, pasensya na po, ngayon lang po kayo na shoutout, pero maraming salamat po. Shoutout po kay Ma'am Jonalyn Diva, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Melvin Peralta, maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Ma'am Daday Inayon, kay Ma'am Pia Del Cabas, maraming salamat po. Kay Ma'am Maribel Salcedo, maraming salamat po. Kay Boss Ricky Gonzalez, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm from Hamburg, Germany, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Agnes Jimenez, maraming salamat po. Kay Ma'am Maria Chocotani, maraming salamat po. Kay Boss Muhammadin Giyama, maraming salamat po. Kay Sir Pedro Tampos, maraming salamat po. Kay Boss Bayot ako pero Rakista, maraming salamat po. Kung may time po kayo, bisita rin po kayo sa channel po ni Boss Bayot ako pero Rakista. At shoutout po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Boss, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Mario Danilo Tabulan Jr. Maraming salamat po. Kay Boss Kaurix Nest Animation, sir, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Remis Kapampangan Recipes. Malapit na po yung Pasko, bago to. Kung gusto niyo po na masasarap na recipes, punta lang po kayo sa channel po ni Ma'am Remis Kapampangan Recipes. Shoutout din po kay Ma'am Annalyn, maraming salamat po. Kay Ma'am LV Canlubo, maraming salamat po. Kay Ma'am Danilyn Garcia, maraming salamat po. Kay Boss Irogerd Santiago, maraming salamat po. Kay Boss DG and George, maraming salamat po. Kay Boss Terence Cordova, maraming salamat po. Kay Boss Vinci Mayo, maraming salamat po sa pakikinig, ma'am. Salamat po sa mga works na nakikinig sa amin, maraming salamat po. Kay Boss Jack Sparrow Vlogs, maraming salamat po. Kapirata, solid to. Kay Ma'am Jerry V. Diapolet, maraming salamat po. Kay Boss JR Gonzaga, maraming salamat po. Kay Ma'am Tita Sareno, maraming salamat po. Kay Boss Alagaan Mo, ang pusa ni Tika, maraming salamat po. Kay Enas Kisha, maraming salamat po. Kay Ma'am Gina Kalunod, maraming salamat po. Kay Ma'am Teresita Serone, maraming salamat po. Kay Boss Kamandag Pigeon TV, maraming salamat po. Kung mahilig po kayo sa pagpapakondisyon ng kalapate, o mahilig po kayo magkalapate, bisita po kayo, channel po Boss Kamandag Pigeon TV. Shoutout din po kay Ma'am Julie Rowell, maraming salamat po. Kay Ma'am Rosella Doria, maraming salamat po.
Kay Ma'am Normally Beltran, ma'am, ingat po kayo sa Riyadh. Maraming salamat po. Kay Boss Lito Dadhok, maraming salamat po. Ingat po kayo sa Dubai. Kay Boss Jeffrey Bersabal, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Carmelita Mabanag, maraming salamat po. Kay Ma'am Nadine Usman, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Christine Santos, maraming salamat po. Kay Boss Jermar Bellarmino from Hong Kong, maraming salamat po. Kay Boss Queenie, maraming salamat po. Kay Boss Rochelle Abillar, maraming salamat po. Kay Boss Kai Ramon Gutierrez, maraming salamat po. Kay Boss Freya's Channel, Ma'am Freya, maraming salamat po. Kay Boss No Copyright Background Music, maraming salamat po. Ma'am Kusina Espesyal, maraming salamat. Kay Ma'am Eriza Miguel, maraming salamat po. Kay Ma'am Best Mads, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, maraming salamat po. At sa wife niyo po, maraming salamat po sa pakikinig po. Kay Boss Raymond Glover, maraming salamat po. Kay Beauty and the Beast, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Helen de la Cruz. Kay Ma'am Janice, maraming salamat po. Kay Little Jamie Pangalan, maraming salamat po. Kay Maricel Mendez, maraming salamat po, ma'am. Kay Boss Wences 666, maraming salamat po. Kay Boss Creepy Cheesecake, kung may time po kayo, bisita rin po ko sa channel po ni Boss Queso, Creepy Cheesecake po. Shoutout din po kay Ma'am Godeline Villaflor, maraming salamat po. Kay Ma'am Roslyn Mission, maraming salamat po. Kay Ma'am Ellen Loquias, maraming salamat po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, maraming salamat po. Kay Marlene Giocalio, maraming salamat po. Kay Boss Ket Aguilar, maraming salamat po. At isa rin po sa magaling naming narrator, magaling na manunulat, Boss Kwentong Captain Kokak. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Elaine Almera, maraming salamat po. Kay Boss Chow Lindsay, maraming salamat po. Kay Ma'am Evangeline Ilardo, maraming salamat po. At kay Boss Jan Aporo, maraming salamat po. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.